Comfort zone. Ano ba ang comfort zone? Ang comfort zone ay tumutukoy sa isang estado o kondisyon kung saan ang isang tao ay nakakaramdam ng kaligayahan, seguridad, at pamilyaridad. Kapag nandito ka sa comfort zone, hindi na kailangan mag-isip ng masyado o mag-alala dahil ang sitwasyon ay madaling hawakan at hindi nagbibigay ng malaking hamon. Ngunit, madalas ding sinasabing ang comfort zone ay madaling magdulot ng pagiging stagnant sa buhay o kakulangan sa personal na paglago. Kapag laging nananatili sa comfort zone, maaaring mawala ng pagkakataon ng isang tao na matutunan ng mga bagong bagay o mapabuti ang sarili. Hay nako, sobrang hirap kung nasanay ka sa gantong sitwasyon. Katulad ko, may mga bagay kasi tayo o ako na ayoko magbago. Mga ideal na pamumuhay at gusto kong maging trabaho talaga. Dahil dito ko nakikita ang sarili ko magiging masaya habang ginagawa ang mga bagay na ito. May mga nasubukan din naman ako gawin out of my comfort zone. Pero madami ang hindi ko magawa. Unahin na natin ang mga nagawa ko. Lumaki kasi ako nag-aaral sa private school. I mean, nag-aral din naman ako sa public school noong grade 3 ako. Pero di na-counted yun dahil hindi pa ako ganun kamalay sa mundo. Kinakain ko pa siguro kulangot ko noong panahon na yan. Pero noong ako'y tumungtong ng grade 8, nagdesisyon ako mag-aral sa public school para maging schoolmate ko ang bebe ko. Noong una hindi sang-ayon ang ermat ko dahil siguro nag-aalala siya dahil anong gagawin ko sa public school at baka mapaano pa ako. Pero pinaliwanag ko din sa kanya na hindi ako nag improve sa private school na pinasukan ko. Dahil ang grade ko lang naman lagi ay 75 at ilang beses pa ako nag-summer class. Gusto ko din magbago ang pagiging buhay estudyante ko sa pag-transfer ng paaralan. And behold, sobrang nag-improve ako from 75 na grade naging 80. Not bad. Wala pang binabayaran ng magulang ko. Senior high school. Pagkatapos namin mag-move up sa pagiging high school student, lumipat kami ng paaralan ng kasintahan ko. Sa Maynila, isang universidad sa Manila, kung saan napakalayo, napakahirap pumasok, kailangan makipagbundulan makasakay lang. Lahat ng hirap sa commute dito ko naranasan. Noong unang pagpasok, sobrang kinakabahan ako kasi baka ma-out of place kami ng kasintahan ko. Or hindi ako pasok dito, hindi ako makasabay sa mga classmate ko. Kapag naririnig ko kasi ang university dati, naiisip ko mga matatalinong tao, masusungit, matatangkad. Pero hindi naman pala lahat masusungit at matatangkad. Hello nga pala sa mga senior high school na friends ko. Maraming salamat sa inyo. Pero madami ang matatalino. Nahirapan ako makipagsabayan sa kanila, lalo na sa math. 'Di ba, sir? Pero nakaya ko naman. Dito nag-sink in sa akin na mag-review palagi at dapat always ready sa recitation. Gumawa lagi ng assignment pero hindi pa din mataas ang grade ko. College. Need namin maghiwalay ng school ng kasintahan ko dahil siya ay papasok sa eskwelahan ng mga tigre at ako ay magiging isang Scorpio na kamukha ni Jollibee. Hindi ko alam kung ano yung spirit animal ng school ko noong college. Alam ko talaga Scorpion yun eh. Tapos lagay mo yung mukha ni Jollibee. Damn! Yan na yan yun! Ay, spirit animal pala yan ng school namin noong senior high school. Sobrang layo ng distansya ng paaralan namin sa isa't isa. Malapit lang sana kami sa isa't isa kung nag-entrance exam din ako sa paaralan na yan. Malapit sana kung pumasa ako sa Lyceum. Charot, hindi naman talaga IT ang gusto ko pag-aralan o kunin na kurso kundi digital arts. Hindi kasi ako pumasa sa first choice ko na school, kaya hindi ito ang naging kurso ko at wala akong backup plan. So, dahil wala akong backup plan, naghanap ako ng school at nakita ko sa paaralan na ito na mayroong branch ng digital arts na course. So, nag-go na ako. Pero huli ko na nalaman na Shanghai o branch lang pala siya. Isang subject lang ang ma-enroll ko about sa digital arts and the rest is related to programming na. So, eto ako ngayon. Napilitan lang ako sa kurso ko. Isang pagkakamali sa buhay na ngayon ay sobrang pinagsisisihan ko. Imagine, isa akong UM student pero naging IT. Kaya kung kayo ay malapit na mag-college, nako, isipin nyo na ng mabuti. Pero nag-improve ako ng sobra sa pagiging IT student. Naging mataas ang grade ko. Sobra. Dito nahubog ang pagiging ako. Dito ko natutunan makipag-socialize sa mga ibang classmate ko dahil every term nagbabago ang mga classmate ko. Nababago din ang mga kasama ko. Nagkakahiwalay din kami ng mga kaibigan ko ng mga subject dahil paunahan ng pag-enroll sa mga subjects dahil mahirap maubusan ng slot. Basta, sobrang nag-improve ako nung college student ako. Student? Student. Marami akong kwento sa pagiging college student ko. I mean, hindi lang naman sa pagiging college.
Marami akong kwento about sa pagiging buhay estudyante ko. Pero next time na natin pag-usapan yan. Pero kaunti lang ito na experience ko out of my comfort zone. Dahil madami akong hindi magawa na maayos. Dahil siguro takot lang din ako sa sasabihin ng mga ibang tao. Siguro takot lang din ako ma-judge ng mga tao. So, ito na ang mga hindi ko magawa na maayos out of my comfort zone. Umpisahan natin sa book review. Mahilig kasi ako magbasa ng mga libro. Naisipan ko din gumawa ng video about sa pagre-review ng mga libro at pag-recommend sa mga libro. Kaso hindi ko sigurado if tama mga words na gagamitin ko o sasabihin. Feeling ko hindi bagay sa akin. Imagine gantong boses gagawa ng book review. Pero parang ang enjoy gawin neto. Streamer. Mahilig din kasi ako maglaro ng mga video games. As in. Sinubukan ko din naman mag-start ng streaming noong pandemic. Kaso hindi ko natuloy o na-pursue ang streaming dahil need ko mag-focus that time sa aking pag-aaral. Pero naiisip-isip ko ding bumalik sa streaming kapag maluwag at maayos na ang schedule ko. Podcaster. Gusto ko talaga magsimula ng podcast. Kapag matatanong nyo lang yung mga kaibigan ko, lagi kong binabanggit sa kanila na magsimula kami ng podcasting. Kasi mahilig ako magsalita, mahilig ako makipagkwentuhan, mag-share ng mga ideas. Naiisip kong ang ganda ng mga pinag-uusapan namin. Imagine nag-podcast talaga kami ng mga kaibigan ko, no? Kaso puro katarantaduhan. Unang araw pa lang ng podcast cancelled na. Nesrin Animation. Matagal ko nang na-ready ang Nesrin Animation. June 2024 pa lang natapos ko na ang script, character design, voice-over para sa gagawin kong first video ko. Bali, ang gagawin ko na lang is mag-animate para mag-upload na sa YouTube. Kaso, may naging problem ako. Na-addict ako sa isang laro at ito ay ang GTA 5 roleplay. Lagi kong naging excuse ang laro na yon para hindi makagawa ng video o masimulan ng channel ko. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na bukas na lang o sa Lunes na lang para bigyan ko muna ng sarili yung time ko maglaro. Kasi kakagraduate ko lang naman. Pahinga muna ba? Hanggang sa na-realize ko na ayoko talaga mag-work sa office. Gusto ko lang is nasa bahay ako. Sa bahay ako nag-work. Nasubukan ko din naman mag-work sa office nung ako ay OJT at naging project employee. Isa kasi sa pinaka-ayokong dahilan para hindi mag-work outside is commute. Doon palang ubos na ang oras mo. Pero pag-usapan natin yan sa susunod. Then nang matapos ang contract ko sa work, nagdesisyon ako magsimula ng animation channel. Kasi gusto ko talaga siya gawin. Then eto na nga, naging unemployed at binuhay ko itong channel after 5 months ng pag-alis ko sa work. By the way, matagal na talaga itong animation channel ko. Nag-start ako noong college ako at ang name pa nito ay Tracomics. Hindi ko lang naituloy dahil busy ako sa school hanggang sa nakagraduate na ako at nag-rebrand ako ng name to Nesrin Animation. Sobrang nagsisisi ako na hindi ko agad nasimulan. Nagsisisi ako na masyado akong naging pabaya kahit na nasa akin na yung mga sources at needs ko para masimulan ito. Pero good thing is nasimulan ko naman at maganda ang nagiging resulta sa ngayon. Wala akong kinikita pero nagagawa ko yung gusto ko like makapagkwento, magbigay aral, mag-animate. Pero na-realize ko din na need ko talaga maghanap ng work habang sinisimulan ng channel ko. Dahil tumatanda na din ako. Sobrang masaya akong nakapag-upload na ako ng video sa channel ko at na-build up ko na siya. Then, nag-apply na ako ng work. May work na ulit ako guys. Kakapirma ko lang ng kontrata. Training pa lang naman, pero at least meron na ulit. Kinakabahan ako kasi balik office na naman ako. Natatakot din ako magkamali. Natatakot ako baka mamaya hindi ko alam ang gagawin ko sa work. Pero open naman ako matuto. Binubuksan ko yung sarili ko to accept my mistakes sa work and to learn new things. Nadidisappoint na din kasi ako talaga sa sarili ko. Pero yun na nga, may work na ako. Gagawin ko lahat ng best ko sa work na to. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Kung matapos ko ang training na to, mabuti. Mas mabuti. Meron na akong work ulit at stress na naman. At sana habang may work ako, magawa ko pa rin itong Nesrin Animation kapag nakapag-adjust na ako sa oras ng trabaho. Pero kung hindi ako matanggap after ng training, feeling ko maghahanap ulit ako ng work. Nakakalungkot lang talaga na hawak tayo o ako sa bayag ng kapitalismo. Ang sarap kasi bilhin ng mga gusto mo eh. Ang sarap kumain pre. Kapag may pera ka kasi, mas lalong napapadali ang buhay. Kapag may pera ka, parang walang stress na nararamdaman. Lalo na dito sa Pilipinas, masarap maging mayaman pre. Pag may pera ka dito sa Pilipinas, di mo na gaano iisipin ang mga problema eh. Mas madaling mabuhay o mamuhay. Na pay to win talaga dito sa Pilipinas. Napakalaki sana ng chance na mapunta ako sa komportableng buhay kung na-embrace ko yung pagiging IT job shit ko. Stressful, na. Sana matapos na ako sa nakakatakot na umpisa
at sana ma-familiarize ko na yung sarili ko sa work. Hay nako, nakakatakot talaga ang buhay minsan. Magiging open na lang ako sa lahat ng surprises. So, yun na nga. Sana sundan niyo ako sa journey ko bilang isang employee at animator. Or kung anong tawag niyo dito sa ginagawa ko. Sana sa susunod na video ko mabalitaan ko kayo na I love my job, I'm doing great, magaling ako sa ginagawa ko. Yan lang naman ang aking hangad na sana mawala na ako dito sa comfort zone ko. And to live a comfortable life mga pre. Naiisip ko kasing isa lamang ako magaling na estudyante. Isang magaling na estudyante kaya nakapasa at nakagraduate. Pero pagdating sa industriya ng pagiging IT talaga hindi ko naidala. Kasi magaling lang ako mag-aral talaga. Hay nako, naway magkaroon tayo ng komportableng buhay. Yo! Pasensya na kung medyo malungkot itong bagong upload pero shoutout muna tayo. Shoutout sa inyo Shane Lexi Macapagal, Crystal C. Cosana, Louis De Los Santos, C3, Arkil Charles, Frances Moncal, Oshil Galdo. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Sa next upload ko mamimili ako ng isang fan or dalawa. Nagagawan ko ng fan art. Comment lang kayo baka kayo ang mapili ko. Kung meron kayong request na topic, comment lang din kayo. Feeling famous na naman. Salamat din pala sa 500 subs. I mean, lagpas 500 na. Maraming salamat ulit. Kita-kits sa next video.